Dahil umano sa pag-like sa isang post na bumabatikos sa pinagtatrabahuhan, nasibak sa trabaho ang 16 na nurse sa Taguig. Pero ayon sa city government, hindi lang daw ito usapin ng pagpapatupad ng anti-cybercrime law. Saksi si Marisol Abduraman. Katarungan ang sigaw ngayon ng ilang nurse sa Taguig Pateros District Hospital. Kasunod ng pagsasabatas ng Cybercrime Prevention Act, nasibak sila dahil umano sa paglalike nila sa batikos na pinost sa Facebook ng voluntary doctor na si Jocelyn Imbao. Mabagal ang progress ng ospital sa almost 2 years na pinanghahawakan ng present na management. Ito ang Facebook wall ni Dr. Imbao, kung saan nag-post siya ng kanyang obserbasyon at puna hinggil sa di umano'y hindi maayos na pamamalakad ng ospital. Merong 32 na nagkomento, meron din 50 na nag-like. At out of 50 na nag-like, 16 sa kanila ang na-terminate. Nung nakausap namin yung medical director, sabi niya dahil nga po sa Facebook, then nag-like kami sa post ng doktora namin sa hospital. About po dun sa Facebook like na ginawa po namin, dun sa pag-like sa comment ng isang doctor po namin. Pero paglilinaw ng Taguig Local Government, hindi lang daw ang simpleng paglalike ng mga nasabing nurse sa post ang dahilan ng terminasyon. Nakabase yan hindi sa kung ano ang pinopost sa Facebook, hindi sa kung ano ang linalike sa Facebook, kung hindi yung competence ng mga nurses and doctors and at the same time, yung kakayahan nila na sumunod sa protocol ng ospital. To hold them accountable for what they did. And ginagawa lang naman namin to protect the city's interest. Pero ayon sa mga tinanggal na nurse, may mga evaluation sila na magpapatunay na maayos ang kanilang performance. Hiling nila ngayon, kahit man lang mabigyan sila ng Certificate of Employment para muli makapag-apply ng trabaho. Ayaw mo isipin na may politika na... Hindi, to be honest, naiisip ko rin yun minsan. Naiisip ko rin yun minsan na baka ganyan. Pero parang ayoko na lang na patulan kasi hindi naman makakabuti sa akin, hindi rin naman makakabuti na sa mga kababae. I mean, at the end of the day, hindi magagamot niyan yung mga constituents ko. Sa Ilocos Sur naman, sinabihan daw ng college administrator ng Data Center College of the Philippines ang estudyante nitong si John Michael Garcia na maaari siyang kasuhan ng libel alinsunod umano sa anti-cybercrime law. Kinestyon niya kasi sa kanyang Facebook post ang pagbebenta sa kanila ng paaralan ng 400 pisong pageant ticket na sa araw ng pageant ay lumabas na libre naman pala. Sinabi po sa amin ng mga nagbebenta na CBS officers ng school namin na hindi po kami makakakuha ng permit para sa midterm exam kapag hindi po kami nakabili ng ticket. Pero giit ng paaralan, hindi naman siya kinasuhan kundi sinuspindi lang. The documented file is only suspension. So effectivity is supposed to be October 1. Hindi pa man sila nasasampulan ng online libel provision ng Cybercrime Prevention Act, tuloy pa rin ang petisyon kontra sa batas na umabot na sa 15 ngayong araw. Kabilang sa mga pinakahuling naghain sina Bayan Muna Representative Nery Colmenares at ang National Press Club. Pero si Senador Tito Soto na siyang nagpasok ng online libel provision sa batas, iginiit na duman ito sa tamang proseso. Yan ay kahit hindi pa raw kasama sa mga naghain ng panukala para sa anti-cybercrime law mula taong 2010. At hindi raw siya kasama sa Bicameral Conference Committee na huling nag-aproba nito bago pinirmahan ng Pangulo. Kaya po ako tumatayo to set the record straight. Para lumawak yung kaisipan ng mga iba nating mga kababayan na patuloy akong hinuhusgahan sa cyber community. Para doon sa mga paranoid at saka para doon sa mga marurumi isip. Kasi napakarami pong magagaling, responsible users ng ating cyberspace. Ngunit may mga ilan na talagang hindi ko maintindihan kung bakit nagkakagano ng takbo ng kaisipan. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.